po ay kasama naman natin dito si Senator Antonio Trillanes na kanina lang po ay bumisita kay Senator De Lima. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo. Apo, sa pagbisita nyo po ay kumusta? Ano po ang napag-usapan nyo at kung may babahagi po ninyo at ano po nakita nyo sa kalagayan ng Senadora? Well, unang-una, tinignan natin yung kalagayan niya, kung maganda ba yung pagtrato sa kanya at ayon mismo kay Senator De Lima, maganda yung pagtrato sa kanya at maganda naman yung ibinigay sa kanyang selda, malinis naman. So ano siya, she's in high spirits. At alam nyo, talagang kahanga-hanga yung tapang na ipinakita ni Senator De Lima dahil hinarap niya ito. At nagpakulong nga siya, Alam nyo, nung sa amin nangyari ito, kinulong kami. Pero ginawa namin, yung inaakusa sa amin. Pero itong kay Senator De Lima, talagang wala siyang ginawa. Talagang ginawa lang siya ng kaso para ikulong. At buong tapang niya hinarap. Opo, ang isa po sa mga sinasabing mabigat na ebidensya nga dito, yung sinasabi ni dating Bucor OIC Ragos na siya nagdala ng pera, 5 milyon kay sabay ni Senator De Lima. So, with regards sa ebidensya po, ano po magiging komento niyo rin? Alam nyo, kung bibigyan nyo lang ng, kung dinala lang namin sa Senado yan, napiga namin yan at nakita nyo kung paano nagsisinungaling at sino nagsasabi ng totoo. Kasi ginawa nila yun sa Kongreso noon at hindi nga pinagtanong yung mga congressman noon, si Secretary Aguirre, yung nag-direct examination, It's highly irregular. Then the rest, ang basis nila is yung mga testimonya ng mga convicted, na mga inmates sa Bilibid. Alam nyo, hindi ganong binibigyan ng weight yon kasi nga, compromise na testigo dahil sila, under duress sila, pwedeng pahirapan yung buhay nila kung magsasabi sila ng totoo or kapalit naman ng kanilang false testimony, bibigyan sila ng mga pribilehiyo. Kagaya nga nung nakita natin na dokumento kung saan si Secretary Aguirre mismo ang nagbigay ng mga pribilehiyo din sa mga convicts yun, kapalit ng testimonya nila. Apo, ang termino na ginagamit ni Senator De Lima ay siyang kauna-unahang political prisoner ng Duterte administration at sinagot naman ito ni Attorney Panelo na hindi political prisoner ang tawag doon dahil criminal case ang kinakarap niya. Ano ba masasabi niyo rin? Definitely, this is political persecution. Political prisoner si Senator De Lima as far as we are concerned dahil alam nyo, ako may mga kasamahan din naman kami sa intelligence community, sa AFP, PNP, sa PIDEA, lahat. Bago na upo si President Duterte, ni isang singaw, ni isang report tungkol sa links ni Senator De Lima sa droga, ay wala ka makikita, wala ka maririnig. Ngayon lang na naupo si President Duterte. Tapos meron siya mga matrix na ipinapakita na kung ano-ano, wala naman, di ba? Wala naman tayo nakita. So gawa-gawa lang niya sa guni-guni niya para lang habulin niya yung mga kalaban niya sa politika. Sa ngayon, ano hong plano ng inyong kampo kaugnay ho ng suporta, pagpapakita ng suporta kay Senator De Lima? Alam nyo, aside sa pag-check sa kanyang kalagayan every now and then, ang pinakang magandang magagawa namin is ipagpatuloy itong pagpuna dito sa administrasyon na ito doon sa mga kamalian na ginagawa nila, lalo na itong involvement niya ni President Duterte dito pala sa Davao Death Squad at yung mga iba't ibang mga taong pinapatay niya at itong sa aking banda naman yung bank accounts niya na umaabot ng 2 bilyong piso. Pagka itinulak natin yung mga issue na yan at mamulat yung mga kababayan natin, yan na ang pinakang magandang suporta natin kay Senator De Lima na ipagpatuloy yung kanyang pinaglalaban. Opo. Yung sa issue lang nabanggit nyo rin naman, sa issue ng bank accounts, nagbigay na siya nung sulat sa AMLAC pero hindi pa rin kayo kumbinsido. Bakit po ganun? Wala po siyang sulat na binigay sa AMLAC. Nagbigay siya ng kautusan. Ako yung sumulat sa AMLAC na base dun sa kautusan niya, ibigay nyo na yung mga dokumento na magkaalaman na. So sumulat na yung AMLAC sa akin, ang sinasabi nila, pag-iisipan nila yung aking request. So titignan natin yan. Hanggang sa hindi nilalabas yan, talagang nakabitin yung issue na yan. At kaduda-duda, bakit ka pa dadaan sa AMLAC? Pwede naman pumunta ka sa bangko mismo.
Mag-request ka ng statement of account o yung transaction history at ibibigay sa iyo, no? Ginagawa yan ng ordinaryong mga depositors. Pero ito siya, hindi niya dumadaan pa siya, marami pa siyang pasikot-sikot kasi ayaw niya talaga itong buksan. Bilang Pangulo, meron ho ba kayong mensahe? Total lang, sinasabi niyo nga ay political persecution to ng administrasyon. Anong mensahe niyo kay Pangulong Duterte o sa administrasyon mismo? Well, kung ang layunin nila dito sa illegal arrest kay Senator De Lima ay para takutin o papatahimikin yung mga political opposition, eh hindi po ubra. As far as I'm concerned, baliktad po ang epekto kasi lalo akong ginaganahan at lalong lalakas ang boses ko para i-expose ang tunay na pagkatao ni President Duterte na siya isang mandarambong at isang mamamatay tao. Salamat po sa pagkakataon, sir. Si Salamat po. Senator Antonio Trillanes IV, isa po sa mga dumalo nga kay Senator De Lima, kanina na lamang.